Ito ay isang testing ceremony sa Awakenor Academy upang suriin ang strength rank ng mga estudyante. Tinatawag ng propesor ang bawat isa sa kanila ng isa-isa para pumasok sa isang espesyal na portal na patungo sa isang silid na may specially trained na Demon Heart. Ang Demon Heart na ito ay kayang sumipsap at sumukat ng enerhiya ng estudyante, pagkatapos ay ipapakita nito ang kasalukuyang rank at future potential para makita ng buong academy. Karamihan sa mga estudyante ay naging ordinaryong E-rank lang, mga talunan na ikinahihiya. Isang estudyante ang nagulat nang makakuha siya ng D-rank na may high potential. Pagkatapos ay lumapit ang top genius ng academy. Siya ang mayamang tagapagmana ng pinakamalakas na pamilya, at sabik na sabik ang lahat na makita ang kanyang resulta. Pumasok siya sa silid na puno ng kumpiyansa, siguradong magiging pinakamalaking sensasyon siya at makakamit ang numero 1 rank sa kasaysayan ng academy. Inilabas niya ang kanyang lakas at sa labas, ang mga estudyante ay sumisigaw ng tuwa. Nakakuha siya ng high-tier D rank na may potensyal na umabot sa A rank balang araw. Lalong ipinagmamalaki ito ng kanyang mga kaibigan. Kumbinsido silang ang arroganting lalaking ito ay isang rare talent sa mundo. Isa sa kanila ay tumawa pa sa isang humble na batang lalaki na nagngangalang Xi Chen na susunod na tatawagan. Sigurado raw na wala itong makukuha kundi kahihiyan. Pero si Xi Chen ay walang pakialam at tahimik na lumapit. Pumasok siya sa silid tulad ng iba, pero sa pagkakataong ito, ang Demon Heart ay natakot na kahit hindi pa siya gumagamit ng anumang skill. Agad itong nagpakita ng high-tier D rank na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay ginamit niya ang pinakamahina niyang skill card na nakuha niya mula sa isang monster at madali niyang naabot ang C rank. Habang lahat ay nagpo-proseso pa rin, si Xi Chen ay nagpatuloy pa. Lumipat siya sa isang mas malakas na class card at ngayon ay nagsimulang magpanik ang Demon Heart. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang lakas, bumuo ng bagyo sa kalangitan. Nag-glitch ang rank display at nagpakita ng S-rank potential. Natigilan ang mga propesor, pero iyon ay simula pa lamang. Hindi nagtagal ay naging triple S rank ito at pagkatapos ay nag-error ang system dahil sa maximum load. Ngayon ay totoong natakot na ang mga propesor at agad na tumakbo papasok sa testing room. Nang makapasok sila, ang buong silid ay wasak na at ang Demon Heart ay sunog na at patay na. Hindi pa ito nangyari kailanman kaya wala silang ideya kung ano ang nangyari. Samantala, si Xi Chen ay walang pakialam na lumabas. Sa totoo lang, niya lang na-devour ang Demon Heart pagkatapos niyang aksidenteng patayin ito sa sobrang overwhelming power niya. Sino ba talaga si Xi Chen at bakit siya ganito kalakas? Siya ay isang regressor na nagbalik mula sa hinaharap kung saan ang buong mundo ay nasakop na ng mga demonyo. Siya ang huling survivor, nakipaglaban sa loob ng maraming taon hanggang sa kanyang sarili niyang sinira ang Demon King sa pamamagitan ng self-destruct kasama nito. Pagkatapos ng isang blinding light, nagising siya pabalik sa kanyang dorm room noong university days niya 10 taon na ang nakalipas. Nalito siya at naisip kung nakarating na ba siya sa afterlife. Pero nang tumingin siya sa labas ng bintana at makita ang mga taong nakatayo roon, unti-unti niyang naintindihan ang nangyari. Sa wakas ay natanto niya na natupad ang kanyang wish at nag-regress siya pabalik sa kanyang university days 10 taon na ang nakaraan. Bigla na lang lumitaw ang isang strange hologram at ipinaalam na kumpleto na ang integration ng power of gluttony. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, natanto niyang may 3 taon na lang bago dumating ang unang Demon Lord na si Wrath. Naalala niya nang, malinaw na si Wrath ang responsable sa lahat ng sumunod. Siya ang nagbukas ng Gates of Hell at pagkatapos ay sumunod na sunod ang iba pang Demon Lord sa mundo ng tao. Napagpasyahan ni Xi Chen na hanapin ang lugar kung saan lilito si Demon Lord Wrath at patayin ito bago pa man mabuksan ang gates. Nang makabalik siya sa kanyang iniisip, tiningnan niya ang interface na lumulutang sa tabi niya at ngayon ay malinaw na nagpapakita ng kanyang stats. Naisip niya kung ito ba ay isang uri ng game o system dahil wala siyang ganito sa kanyang unang buhay. Noon, umaasa lang siya sa kanyang awakened power na natatanggap lamang ng isa sa bawat 10,000 tao. Ang National Awakenor University ay para i-recruit ang mga ganitong potential awakener. Sa nakaraang pagkakataon dito, bigo siyang mag-awaken at sanay na siya sa pangbabuli, kaya nagising siya sa infirmary.
Bigla namang bumukas ang system at ipinakita sa kanya ang isang lightning-type assassin card na agad niyang nakilala bilang ang class na nakuha niya sa nakaraang buhay. Natakot ang bata at naisip kung mas maaga siyang nag-awaken ngayon. Agad niyang desisyon na subukan ito pero bago pa niya matapos ang pag-switch sa class, dumating ang kanyang roommate at kaibigan na si Mile Long. May earring si Long at may bandage sa pisngi. Dumating siya para tingnan kung okay si Chen. Swerte, hindi niya nakikita ang floating panel kaya sigurado si Chen na siya lang ang makakakita nito. Sinimulan ni Long na suriin siya ng mabuti pagkatapos mapansin na nawala na ang lahat ng injuries ni Chen. Nagtaka siya kung paano nakakagaling ng mas mabilis ang isang non-awakener kumpara sa kanya na awakener na. Naalala ni Chen si Long mula sa nakaraang buhay. Ang parehong roommate na ito ay nag-awaken din sa university pero naging isa sa pinakamahina at brutal na pinatay noong 3 araw pagkatapos ng pagdating ni Wrath. Tahimik na tiningnan ni Chen ang kanyang matandang kaibigan. Ipinapaalala ni Long na bukas na ang rank test at kailangan nilang maghanda. Naawa si Long sa kanya dahil akala niya hindi pa ito nag-awaken, pero binigyang diin niya na sobrang importante ang rank test na ito kung gusto niyang makapagtapos. Habang naglalakad sila sa lively na kalye, sabi ni Chen na matagal na niyang hindi nakakita ng ganito karaming tao, na ikinatakot naman ni Long. Patuloy na iniisip ni Chen na kung wala siyang gagawin sa buhay na ito, lahat sila ay muling haharap sa parehong miserable na kinabukasan. Dahil dito, desisyon niya na magsanay ng husto at mabilis na iangat ang kanyang level. Pero may isa pang problema. Sa puntong ito ng panahon, ang tanging paraan para ang isang awakener ay makakuha ng experience at mag-level up ay sa pamamagitan ng pagpatay ng mga monster sa loob ng demon layers. Ang mga layer na ito ay kontrolado ng major guilds kaya halos walang chance ang mahihina o outsiders tulad niya na makapag-level up. Binuksan niya ang status window at pinag-aralan ang kanyang stats, iniisip kung saan siya pumapanggit kumpara sa ibang awakeners at maging sa mga monster mismo. Ang gobyerno ay nag-rank sa mga awakener mula E hanggang A class. Alam ni Chen na karamihan sa mga estudyante sa university ay stuck sa E rank at iilan lang ang nakakaabot sa D rank. Tiningnan niya ang kanyang kaibigan at tahimik na kinutya ito sa isip, confident na mas mataas ang rank niya rito. Bigla na lang may bola na tumama sa poor nerd, nabasag ang salamin nito. Muli nilang nasalubong ang bully na si Gang Shou at ang kanyang lackeys, ang mga taong nanakit sa kanila kahapon. Tinawag ni Gang Shou ang nerd at tinanong kung bakit hindi niya dinala ang crates ng drinks na alam niyang ipinabili rito. Agad na humingi ng tawad si Long at handang bumili gamit ang sariling pera, pero hamarang si Chen at sinabing, ang dapat humingi ng tawad ay si Gang Shou. Nang makita muli ang bully, bumalik kay Chen ang masakit na memories mula sa nakaraan. Noon, sinubukan nilang ilunod siya sa sink water at sa halip na mag-guilty, sinasabi nilang pinipilit lang nila siyang mag-awaken. Tumigil lang sila nang mawalan na siya ng malay. Si Long ang tumakbo para tingnan siya noon, pero nang magsalita si Chen, mas lalo pa siyang nasaktan. Ngayon sa kasalukuyan, napagpasyahan na ni Chen na turuan ng maayos ang mga bully na ito. Nang marinig ni Gang Shou ang sinabi ni Chen, nagsimulang lumapit ang kanyang lackeys, handang patahimikin siya. Si Chen ay matapang na tumingin kay Gang Shou, alam na ang lalaking ito ay bully lang sa mahihina dahil malakas ang nakatatandang kapatid na student council president. Nang lumapit si Gang Shou, tinanong ulit niya kung ano ang sinabi ni Chen. Mahinahon na inulit ito ni Chen na itigil na niya ang panggugulo sa kanila mula ngayon. Nawalan ng temper si Gang Shou at agad na sinuntok siya, pero sa pagkakataong ito, itinaas ni Chen ang kanyang kamao at hinadlangan ng atake, pati na tinulak pabalik ang bully. Nagulat ang lahat dahil alam nilang hindi pa awakener si Chen, pero hinadlangan niya ang malakas na atake na parang wala lang. Lalong nagalit si Gang Shou at muling sumugod. Si Chen naman ay kalmado at naghanda, nag-switch ng class sa Electric Assassin. Natigilan si Long habang si Gang Shou ay nag-activate ng Undestructible Demon Armor at sumugod ng malakas. Bago pa makalapit si Gang Shou, si Chen na ang unang sumugod at sinira siya gamit ang Lightning Charged Punch. Hindi makapaniwala ang lahat na ang dating weakling na si Chen ay nakapagpalipad ng school bully sa isang suntok. Kahit ganito na ang kalagayan, hindi pa rin tumigil si Gang Shou at iniutos sa kanyang minions na maghiganti.
Samantala, ang kanyang lakis ay natakot na pagkatapos makita ang ginawa ni Chen. Pinilit ni Gang Shou na tumayo at muling sumugod pero muli siyang natalo at itinapon. Nakita ng kanyang lakis na wala silang chance kaya agad na tumakbo. Ang poor nerd na nakasaksi sa lahat ay naiwang nakatulala, hindi makapaniwala na ang roommate na binugbog kahapon ay biglang naging ganito kalakas. Si Chen naman ay napagtanto na tulad sa nakaraang buhay, kaya niyang mag-switch sa assassin state kahit kailan. Kahit level 1 pa lang, sapat na ang stats niya para sa low-level awakeners, ibig sabihin ay hindi bababa sa D-rank ang kanyang kasalukuyang rank. May isang bagay pa siyang hindi nakumpirma, kahit natalo niya ang isang tao, walang level up na dumating mula sa system. Iniisip niya ito nang halos patapusin na niya ang bully habang nanunood at napapanik ang lahat. Sa huling sandali, sumulpat ang Vice President ng Student Council na si Ling Yu at sinabing tumigil siya. Ipinapaalala niya na kahit mali si Gang Shou, sobra na ang ginawang pagbugbog. Sigurado raw na hindi na ito guguluhin pa si Chen. Dahil dito, napagpasyahan na ni Chen na pakawalan siya. Habang papalayo, nagtaka si Chen kung bakit masyadong masigasig ang Student Council na iligtas ang isang tulad ni Gang Shou. Alam niyang kailangang parusahan ng maayos ang mga bully na ito, kung hindi ay patuloy silang aapi sa sinumang mahina. Pagkatapos ay umalis si Chen kasama ang kanyang roommate habang ang bully at ang kanyang lakis ay nanunood mula sa malayo, nagtatago at nag-uusap na huwag na nilang isipin pangguluhin si Chen. Sa gabing iyon, habang sinasabi ni Long sa ibang roommates kung paano naging ridiculously strong na lightning assassin si Chen, wala silang naniwala. Patuloy na ipinaliliwanag ni Long kung paano binugbog ni Chen si Gang Shou ng husto, pero si Shang Zero na E-rank nucleus ay tinuwanan ito bilang biro. Tinanong niya kung talagang naging malakas si Chen. Bakit pa siya nag-e-exercise ng basic physical training? Sinabi niya na kung tunay na awakener, hindi na kailangan ng ganitong basic training. Narinig ito ni roommate na si Sean Yu at sinabi na mukhang nasuntok ng malakas si Long sa ulo. Nagpatuloy si Zero na ipinagyayabang na sila ang pinakamahina sa dorm at walang magbabago doon. Siya raw ang pinakamalakas sa kanilang apat habang si Long at ang iba ay pawang porch answers. Nag-flex siya at sinabi na imposibleng maging lightning assassin si Chen. Mas confident siya kaysa kailanman at umaasa na maaaring mag-rank up siya sa final test bukas. Samantala, ang Student Council President na si Gang Ting ay lumabas pagkatapos mag-training sa isang E-rank Demon Layer kasama si Ling Yu. Nakita niya ang nakababatang kapatid na si Gang Shou na nakatayo pa rin doon at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nagreklamo si Shou na hanggat buhay ang nakabugbog sa kanya, hindi siya makatulog ng mahimbing. Patuloy na pinipilit ni Shou ang kanyang kapatid na maghiganti para sa kanya. Kalmadong sinabi ni Ting na siya na ang bahala sa gulo na ginawa niya. Sa dining table, tinanong ni Ling Yu si Ting kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Tinanong niya kung talagang malakas ang bata tulad ng sinasabi ng kapatid niya. Ipinaliwanag ni Ling Yu na alam niyang mas mababa sa 10 ang direct student sa buong school at lahat ay na-recruit na niya sa club niya. Dagdag pa niya na ang iba ay walang access sa Demon Layers tulad niya, kaya walang average na tao ang dapat makalaban sa kanya. Sa kabilang banda, si Chen ay patuloy na tumatakbo ng mabilis sa ulan, basa na basa, habang may daladalang bag na puno ng 100 kilos, halos 2 beses ng kanyang timbang. Naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang basic training para itaas ang upper limit ng lakas ng isang awakener dahil kailangan ng mas malakas na katawan para ma-handle ang high-level powers. Habang tumatakbo, naalala niya kung paano pinatay ng Demon Lord Wrath ang kanyang nag-iisang kapatid na babae nang dumating ito sa mundo ng tao. Pinatay nito ang libo-libong tao sa isang iglap at namatay ang kapatid niya sa harap niya. Mula noon, ang pagpatay kay Wrath ang kanyang unang goal. Bigla siyang tinawagan ng kapatid na si Xiu. Nang marinig muli ang boses nito pagkatapos ng mahabang panahon, natigilan siya sandali. Ipinaliwanag ni Yu na hindi siya nakatawag kanina dahil abala siya sa isang competition at posibleng malutas ang problema sa upo kung mananalo la siya ng premyo. Habang patuloy na nagsasalita si Yu, tahimik na nakikinig si Chen at ngumiti, puno ng resolve na protektahan ito at bigyan ng buhay na nararapat sa kanya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa training at nakumpleto ang 3 karagdagang lap sa paligid ng university.
Pagkatapos ay diretso siya sa shower, naiisip na unti-unti na siyang nasasanay sa mas batang katawan na puno ng potensyal para sa paglago. Umupo siya at nagsimulang mag-isip tungkol sa demon layers na tanging ang mayayaman lang ang makaka-access para lumakas. Alam niyang kailangan niyang patayin ang mga monster kahit paano. Habang iniisip niya ito, nakatulog siya at napasok sa gluttony system. Napunta siya sa isang strange place at naisip kung weird dream lang ito. Samantala sa labas, hinahanap siya ni Long at nagtataka kung saan biglang nawala si Chen. Sa loob ng strange space, nakita ni Chen ang isang massive tower sa harap niya. Bago pa niya ito matake in ng maayos, lumitaw ang isang grupo ng E-rank hanggang C-rank warriors na death hounds na parang sumalubong sa kanya. Agad niyang inakala na napasok siya sa demon layer kaya mabilis niyang na-switch ang class. Una niyang patayin ang mga monster at alamin ang iba pa mamaya. Madali niyang natalo ang mga hounds na lahat ay bark. Pero walang kagat at nakakuha siya ng items mula sa kanila. Mabilis siyang umabot sa level 2 at ngumiti, iniisip na swerte siya at napasok sa demon lair. Bigla namang lumitaw ang isang boss monster na madali rin niyang natalo, parang wala lang. Ito ay nagpa-level up ulit sa kanya. Ang experience points mula sa boss ay mas mataas kumpara sa normal na mobs na natalo niya kanina. Pagkatapos nyun, ang katawan ng boss monster ay minarkahang devorable, na nagpagulat kay Chen at naisip niya kung ano yun. Naalala niya ang gluttony power na nakita niya kanina sa system panel at inabot ang kanyang kamay para subukan. Agad na natapos ang Devo Uling at naabsorb ang monster sa isang card. Natigilan si Chen nang mapagtanto na pwede niyang gawing usable classes ang mga natalong monster. Agad niyang naintindihan na ito ang uri ng ability na mayroon ang Demon Lord Lando at ang pagkakaroon ng kapangyarihan na katulad nito ay nagpagulat sa kanya. Natural sa mundong ito, lahat ay ipinanganak na may iisang class lamang maliban sa ilan na may dalawa. Pero ngayon, si Chen ay pwede nang magkaroon ng kahit ilang class ang gusto niya. Nagtaka siya kung ano ang ginawa niya para makuha ang ganitong insane power at ano talaga ang demonic tower na nasa harap niya. Habang nag-iipon ng mga tanong sa isip niya, biglang may malakas na sensasyon at lumitaw ang isang demon na may dalawang S-rank blade sa kamay. S-rank ito, ibig sabihin wala siyang tunay na chance na talunin ito. Alam ni Chen na sobrang outmatched siya pero tinawag niya ang lightning sword para makipaglaban bilang gamble para makaligtas. Isa pang kakaibang bagay ay alam ng demon na nasa harap niya ang kanyang pangalan. Habang tumatagal ang oras, nagpalitan sila ng blows pero halata na nilalaro lang siya ng demon. Sinasadya nitong iwasan ang vital points at paulit-ulit siyang binabagsak. Nang mapush na si Chen sa kanyang limit, sa wakas ay nagsalita ang demon at inalok siyang manatili at bantayan ang demonic tower kasama nito kung gusto niyang mabuhay. Nang tumanggi pa rin si Chen, brutal na sinubitan ng demon ang kanyang braso. Binyantaan nito na tapusin siya at ipinaliwanag na ginagon lang nito ang lahat dahil si Chen lang ang may kakayahang makarating sa lugar na ito. Muli nitong inalok si Chen na mag-isip muli pero si Chen ay hindi nawawalan ng pag-asa at tumanggi ulit. Kahit gaano kalaki ang panganib, sumigaw siya habang sumusugod, determinado na tapusin ito. Sa buong oras na iyon, pinag-aralan niya ang galaw ng demon at natutunan ang 0.4 second wind up bago ang bawat swing. Alam niyang pwede niyang gamitin ang maliit na time window na iyon para maobserbahan ng mabuti ang angle ng wrist ng monster at maiwasan ang atake sa tamang oras. Bukod pa rito, natuklasan niya ang 0.2 second recovery lag na maaaring magbigay ng maliit pero kritikal na opening habang walang depensa ang demon. Plano niyang gamitin ang eksaktong sandaling iyon para tumarget sa puso nito. Kahit nagawa niya ang risky maneuver na iyon, lubos niyang naiintindihan na ang isang D-rank tulad niya ay hindi lubusang makakatalo sa isang S-rank. Kaya ang pangunahing goal niya ay maparalisa ang demon ng sapat para makalikha ng pagkakataon na makatakas. Ginawa niya iyon at pagkatapos ay tumakbo patungo sa tanging mapagkukunan ng liwanag na nakita niya, umaasang ito ay tunay na exit sa lugar na ito. Pero nang malapit na siya sa source, bigla itong nawala at sinabi ng demon na ilusyon lang iyon at walang exit sa lugar na iyon. Dagdag pa ng demon na ang palace na ito ay hindi talaga isang demon layer. Ipinahayag nito ang pagpapahalaga sa kung gaano kabilis na tukoy ng bata ang mga flaws sa kanyang attacks. Sa wakas ay inihayag ang demon bilang ang Purgatory Irakchoser at sinabi kay Chen na siya nga ang makapagdudulot.
ng pag-asa. Nang masusing pag-aralan ni Chen ang katawan ng demon, natanto niya ng may gulat na nakita na niya ang eksaktong anyong ito noon sa Demon Lord Lando.